Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez at shoutout kay Ropino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Aaron smile, hinawakan ang buhok ni Ivory, nakangiting sinabi, "Huwag kang mag-alala, nandito ako, okay lang." Sa mga salita ni Aaron at simbolikong ngiti ni Aaron, agad na tumango si Ivory nang masunurin. Hawak ang kamay ni Ivory, tumayo si Aaron at lumabas ng silid, patungo sa direksyon ng pangunahing bulwagan. Pagkaalis nila, dahan daw ang lumitaw ang dalawang figure sa isang madilim na sulok sa di kalayuan. Ang figure ay isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay si Fu Tian, habang ang babae ay si Fu Mei. Sa oras na ito, ang mga mata ni Fu Mei ay masama, ngunit may ngiti sa kanyang mga mata. "Fu Mei, maaari mo bang hulaan iyon?" Mahinang sabi ni Fu Tian. Si Fu Mei ay nagpapakita ng perpektong ngiti. Nananatili sila rito para sa wala, para lang makita kung ano ang hitsura ni Aaron at Fu Yao paglabas nila ng kwarto. Pagkalabas nila ay hindi na nila inayos ang kanilang mga damit na nagpapakitang kahit na matagal na silang hiwalay ay walang dapat mangyari sa kanila. Ito ay kapansin-pansin sa parehong oras, hayaan din ang pagtitiwala ni Fu Mei na tumaas ng husto. "Patriarch, di ba sabi ko? Ang mga lalaki ay lahat ng bagay na gusto ng bago at ayaw sa luma. Sabi nga, sa likod ng magandang babae, may lalaking gustong samuka pagkatapos makipaglaro sa kanya." Siyempre, si Fu Yao ay walang pagbubukod, sabi ni Fu Mei nang may kumpiyansa. Si Fu Tian ay lubos na sumasang-ayon dito, dahil siya rin ay isang tao. Kahit na maganda talaga si Fu Li, lagi siyang pagod dito. Sa makatuwid, siya ay palaging isang tipikal na kinatawan ng pulang bandila sa kanyang pamilya at ang makulay na bandila na lumilipad sa labas. Sa kanyang isip, ang mga lalaki ay dapat, at kahit karamihan sa mga lalaki ay ganoon. "Fu Mei, ikaw lang ang nag-iisang dalaga sa pamilya ni Fu na katabi ni Fu Yao. Sa kasamaang palad, si Fu Yao ay isang santo, kaya pinipigilan kanya. Sa pagkakataong ito, kung ang Aaron ay aalagaan, iba ang kahulugan." Nagdaragdag si Fu Tian ng langis at apoy sa oras na ito. Sa pagsasalita tungkol dito, si Fu Mei ay labis na naiinis. Siya ay pinipilit ni Fu Yao sa lahat ng oras. Matagal na siyang nagngangalit sa Fu Yao. Noong una, naisip niya na ang paghahanap ng tagapagtaguyod ni Aoyi ay maaaring mabago man lang ang sitwasyon. Sa panahon ng digmaan, nang ialok ni Aoyi ang Jiuyu Magic Sword, lalo siyang naantig. Kung hindi dahil sa espesyal na sitwasyon, talagang gusto niyang magpakita kay Aoyi sa lugar at hayaan itong matikman ang kanyang sarili, at makakaasa siya sa isang gintong mangkok upang tumaas sa katayuan ng pagsuporta sa pamilya at pigilin pa ang pagsuporta sa pagyanig. Ngunit sinira ng hitsura ni Aaron ang pangarap ni Fu Mei. Hindi niya pinangarap na ang makapangyarihang Jiuyu Magic Sword ni Aoyi ay mahina sa harap ng Aaron. Nang malaman niya na hawak ng Aaron ang Pangu-Axe, ang pinakamalakas na sandata sa mundo, lalo siyang nabigla at hindi makapagsalita. Kasabay nito, labis din siyang ayaw. "Para saan? Bakit gusto mo siyang supilan kahit saan?" Ito ay kahit na, pagkatapos ng lahat, ang mga kababaihan ay talagang gustong lumaban para sa hinaharap,
lumaban para sa kanilang sariling destinasyon, ngunit kapag naramdaman ni Fumei na siya ay nanalo, pagkatapos ng lahat, walang paghahambing sa pagitan ng isang mababang basura sa Asul Mundo at isang anak ng 3 pamilya sa mundo. Gayunpaman, malakas siyang sinampal ng katotohanan. Sinabi ni Aaron sa lahat sa kanyang mga aksyon na siya ay libu-libong beses na mas mahusay kaysa sa anak ng walang kamatayang lugar ng dagat. Halos mabaliw si Fumei sa oras na iyon. Bakit ganun? Bakit, sa huli, ang lalaking hinahanap ni Fuyao ay mas magaling pa sa sarili niya? Kung kapalaran ang lahat, kung gayon si Fumei ang unang tumanggi dito. Dahil hindi ko kayang labanan ang lalaki mo. Gagawin kong lalaki ang lalaki mo. Sa usapin ng kagandahan, bagamat mas mababa si Fumei kay Ivory, sa tingin niya ay mas bata siya, at mas kaakit-akit ang kanyang figure dahil hindi pa siya nagkaroon ng anak. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi siya ang namamahala sa mga gawain ng tao. Ito lamang ay isang mas kaakit-akit na timbang para sa mga lalaki. Kaya, lubos na kumpiyansa si Fumei, kumpiyansa na kayang manalo ng Aaron. Kung kaya niyang manalo ng Aaron, hindi lang siya makakaasa sa katayuan ng Aaron sa pagtulong sa pamilya, kundi makaahon din sa langit ng magkasama. Ang pinakamahalagang bagay ay kapag nakakuha siya ng Aaron, ganap niyang masira ang panloob na linya ng depensa ng Fuyao. Ang lalaking pinakamamahal niya ay nasa sarili niyang kama, at hindi ko alam kung hindi niya kaya ang suntok sa oras na iyon. Si Fumei, na lubos na kumpiyansa, ay nagsimula pang ang isipin ang nakakabagbag damdaming larawan ni Fuyao. Bueno, dahil mayroon kang ganitong tiwala sa sarili, gagawa ako ng mga kondisyon para sa iyo, Fumei. Huwag mo akong pababayaan. Tumanggaw si Futian. Si Fumei ay ngumiti ng may kumpiyansa, iniunat ang kanyang kanang kamay at marahang hinawakan, huwag kang mag-alala, hanggat gusto ko, walang sino mang tao sa mundo ang makakatakas sa aking kamay. Kakayanin ko ang mga taong tulad ni Aoyi, hindi banggitin ang isang Aaron. Sa oras na ito, si Aaron, na lubos na walang kamalay-malay na ang mga balak na ito ay papalapit sa kanya, hinayla si Ivory hanggang sa bulwagan. Sa bulwagan, mayroong 3 napakagandang hapunan, at ang mga senior executive ng isang tumutulong na pamilya ay nagtipon na rito at umupo sa kanilang mga upuan. May isang hanay ng mga bakanteng upuan sa main table sa gitna. Sa oras na ito, sumigaw ang mga tagapaglingkod, tulungan ang pinuno ng angkan sa langit. Si Ivory ay hawak ng Aaron. Sa oras na ito, siya ay kinakabahan. Aaron maliliit na may finger hook swing summer palm, senyales na hindi niya kailangan kabahan. Sa oras na ito, Futian sa Fumei mabagyo sa bulwagan, tingnan ang Aaron, kaagad mainit tinanggap, Aaron sa pangunahing mesa walang laman upuan lid, halika, Aaron, umupo. Tumanggaw si Han Sanchen at tumira. Gusto niyang makita kung ano ang ginagawa ni Futian, kaya umupo siya. Si Aaron at Ivory ay nakaupo lang, sa oras na ito, Aaron's side, si Fumei ay umupo, sa proseso ng pagupo, halatang sinadya niyang hinawakan ang Aaron, at iba pa ay naging sanhi ng atensyon ni Aaron, ngunit nagpakita ng isang magalang at magandang ngiti, sorry. Hindi ito sineseryoso ng Aaron. Pagkaupo niya, itinaas ni Futian ang kanyang baso ng nakangiti at sinabing, ang hapunan ngayong gabi ay espesyal na idinisenyo para salubungin ang Aaron. Lahat kayo sa pamilya ni Fu ay sumama sa akin upang mag-toast ng Aaron. Sa isang salita mula kay Futian, lahat ng mga senior executive ng pamilyang Fu ay tumayo sa oras na ito, at si Fumei sa tabi niya ay nagbigay din kay Aaron ng napakaamo at magalang na ngiti at itinaas ang kanyang salamin. 3,000, marami na akong nasaktan sa nakaraan. Ngayon, parusahan ko muna ang sarili ko. Sana ay hayaan mo ang mga nakaraan na lumipas. Dahil doon, humigop ng alak si Futian, pagkatapos ay umiling at sinabing, hindi ko mapigilan. Bilang pinuno ng pamilyang Fu, kailangan kong gawin ang isang bagay na ayaw kong gawin para sa kapakanan ng ang pangkalahatang sitwasyon. Tumawa si Han Sunny. Para sa kanya na may masaganang karanasan, kitang-kita na napakalinaw ng pagganap ni Han sa Futian. Gayunpaman, ang bawat isa ay may iba't ibang mga ideya. Ang ngiti ni Han ay napakahina, ang patriarch ng Futian ay magalang. Kung ako ang patriarka, gagawin ko rin. Well, Aaron, ang lakas talaga ng loob mo. Halika, painumin kita. Pagkatapos nitong inumin,
mabubura ang dati nating pasasalamat at sama ng loob. At the same time, meron pa akong i-announce na malaking event. Napangiti si Fu Tian, pagkatapos ay uminom muna ng pangalawang baso ng alak. Nagpanggap din si Han Sanchen na ngumiti at tumangala para uminom ng alak. Tuwang-tuwa si Fu Tian. Pagkatapos sumigaw ng mabuti, humarap siya sa karamihan at sinabing, "Ngayon, ibinalita ko na ang Aaron ay opisyal ng naging miyembro ng aking pamilyang Fu." Sa hinaharap, ang pamilyang Fu at ang Aaron ay dapat magmahalan at hindi saktan ang kanilang pagkakasundo. Bukod dito, itatalaga ko si Aaron bilang Zhonglang God General ng aking Fu. Zhonglang God General. Nang marinig ang posisyong ito, nabigla ang senior manager ng isang katulong. Maging si Ivory ay bahagyang natigilan sa oras na ito. Zhonglang God General, na siyang pinakamataas na posisyon ng Fujia General. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang na mga disipulo ang nagbuhos ng kanilang dugo upang isang araw ay maupo sa posisyong ito at makuha ang pinakamataas na kaluwalhatian. Gayunpaman, si Zhonglang Shenwu General ay ang pinakamataas na opisyal na nagbabantay sa buong pangunahing patio ng Fujia at nagpapakilos sa mga gwardya ng Fujia. Sa makatuwid, ang mga kinakailangan ay napakataas, na nangangailangan ng parehong mahusay na serbisyo at matibay na relasyon sa background. Ngunit ngayon, nang dumating si Han Sanchen, direktang itinalaga sa kanya ni Fu Tian ang pinakamahalagang posisyon ng general. Chieftain, si Zhonglang Shenwu General ay ang Commander-in-Chief ng aming pamilya. Siya ay hindi lamang responsable para sa kaligtasan ng aming pamilya, kundi pati na rin para sa 70,000 na gwardya ng aming pamilya. Dapat ba nating seryosong isaalang-alang ang pagbibigay ng ganoong mahalagang posisyon kay Aaron? Tama, alam ng lahat na ang maaaring maging general ng Diyos ni Zhonglang ay kapareho ng kukuha ng pangatlong pwesto sa Fujia. Bagamat talagang maganda ang Aaron, hindi iyon ang pananagutan niya pagdating niya. Panipi, ang isang grupo ng mga executive ay parehong nag-aalala at naiinggit. Bagong dating lang ang Aaron, pero paano nito mapapasaya ang mga tao kapag nakakuha siya ng napakalaking karangalan? Sa harap ng mga kritisismong ito, walang pakialam si Fu Tian. Maging ang lahat ng ito ay inaasahan niya. Na may bahagyang ngiti, nagpatuloy si Fu Tian, bagamat napakataas ng posisyon ng Zhonglang Shenwu General, kitang-kita na ang Aaron ang pinakaangkop na kandidato. Sa palagay ko nakita mo na ang lakas ng Aaron ngayon. Hindi mo dapat ito pagdudahan, higit pa. I have him to help my family. I believe you are at least down to earth. Higit pa rito, sinabi na ng panig ng pavilion na ang Aaron ay sasanayin mismo ni Fumo, na nangangahulugan din na ang hinaharap ng Aaron ay magiging walang limitasyon, at maaaring maging tunay na Diyos ng hinaharap. Ano ang silbi ng pagiging isang Zhonglang God General? According to me, as long as Aaron is willing, bakit hindi ko ibigay sa kanya? Nang marinig ito, biglang nagulat ang isang grupo ng mga executive, Diyos ba talaga? Ang plano ng Fujia sa hinaharap ay sanayin ang Aaron para maging susunod na tunay na Diyos. Isipin dito, ang isang grupo ng mga executive ay hindi maglakas loob na magsalita, pagkatapos ng lahat, oras na ito upang saktan ang Aaron, ito ay hindi upang mamatay. Kasabay nito, ang ilang kababaihan sa pamilya ni Fu ay hindi maiwasang tumingin sa Aaron, umaasang maakit ang atensyon ni Aaron. Sa oras na ito, si Aaron, na hindi pa nakatunog, ay dahan-daang tumayo na may mahinang ngiti sa kanyang mukha. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.